Sa isang video, makikita ang mga latay na tinamo sa katawan ng isang lalaki at isang transgender na kapwa niya Pilipino. Ang mga videong ito ng pananakit nakunan sa isang lugar sa bansang Myanmar o ang dating Burma. Pinangakuan daw sila ng magandang trabaho at malaking sweldo, pero lingid sa kanilang kaalaman at labag sa kanilang kagustuhan, nauwi sila sa pagiging cyber slaves. Grabe yung mga tama mo sa likod, ah. Nakausap ko ang dalawang biktimang nasa video. Noong November 2022, nakita ni Isabel sa isang social media platform na naghahanap sila ng customer service representative o call center agent sa Thailand. Ang alok na sweldo, $1,000 o 55,000 pesos. Hindi hamak na mas mataas sa sinasahod nila sa Pilipinas. Libre rin daw ang pagkain at tirahan. Kaya mabilis na kumagat sina Isabel at Ray sa job offer. Walang patumpik-tumpik. December 8, 2022, nakalipad si Isabel papuntang Bangkok sa Thailand. 2 araw lang ang nakalipas, nakalipad din si Ray. Makaraan daw ang ilang oras, bumiyahe naman sila ng 20 minuto sa isang masukal na lugar hanggang narating nila ang isang ilog. Yun na pala ang border ng Thailand at Myanmar na tinatawag na Mae Sot District. Yun na pala ang tinatawag na Scam City, kung saan nagaganap ang iba't ibang uri ng scam operations o pambubudol. Nakita ko yung loob. Isa siyang community na panay building. Almost pare-parehas yung mga itsura ng mga building. Nung nakapasok sila sa loob ng opisina, doon palang ipinagtapat sa kanila ng ilang di umano'y Chinese nationals ang totoong trabahong napasukan nila. Akala ko CSR ang trabaho. Customer Service representative. Ngayon, doon ko nalaman na sinasabi nila sa akin na hindi ganoon ang trabaho. Ang trabaho doon is scam. Nalaman ko na lang po sa mga kasamahang Pilipino po na nandun po. Ang ipinangakong sweldo na $1,000 o 55,000 pesos kada buwan, naging $300 o 16,500 pesos lang pala. Ang iniaalok nila, trabaho at hotel bookings. Kailangan mo lang po talaga makuha yung loob ng customer. ang totoong pakay nyo, makapag-invest yung customer. Yung customer. May quota raw ang bawat team. Dapat makapang-scam sila ng $2,500 o katumbas ng halos 140,000 pesos kada araw. Kapag pumalya silang maabot ang quota, may kaakibat daw itong parusa. Pag hindi po na ano yung quota, may time po na tatanggalan po kami ng meal card. Ganun po. Meal card, Yung access po namin sa pagkain. hindi kayo pakakainin. Ang pinakamalala sa lahat ng parusa, ang pananakit sa kanila. Sa videong ito, pinatatakbo ang ilang mga biktima sa isang basketball court ng mahigit 1 oras. Sa isa pang video, makikitang pinatayo ang isang babaeng biktima. Maya-maya pa, paulit-ulit na siyang pinalo ng yantok sa loob ng isang kwarto. Sa isa pang video, makikitang nakahilera ang mga biktima para parusahan. Hanggang nitong July 1, pinayagan din silang lumabas ng Scam City. Mula Scam City, nakabalik ng buhay sa Thailand sina Isabel at Ray. At noong July 7, tuluyan na silang nakauwi ng Pilipinas. Malawak, komplikado, at mahabang panahon ng problema ang human trafficking. Walang sinuman ang dapat mahulog sa patibong na ito.